Matatandaan na kinilala ang Davao City bilang pangalawang pinakamalinis na lungsod sa Southeast Asia batay sa 2024 Mid-Year Numbeo Pollution Index Rankings. Sa kabila ng karangalang ito, may ilang bumabatikos at nagtatanong kung malinis na ang lungsod tulad ng Davao, bakit pa kailangan ng cleanup drive? Alamin natin sa balitang ihatid ni Precious Alvarez. Ang lungsod ng Davao ay kinikilalang huwara ng kalinisan, kaayusan at kaaya-ayang pamumuhay, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Timog Silangang Asya. Kamakailan, kinilala ang Davao City bilang pangalawang pinakamalinis na lungsod sa Southeast Asia batay sa 2024 Mid-Year Numbeo Pollution Index Rankings. Ang tagumpay na ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga Davaoenyo. Isabuhay ang prinsipyong basta Davaoenyo, disiplinado. Ang prinsipyong ito ay nagtataguyod ng kultura ng pananagutan, disiplina at malasakit sa kalikasan. Sa Barangay Daliao at Lizada sa Toril, Davao City, ipinagmamalaki ng mga namumuno dito ang masigasig na partisipasyon ng kanilang mga nasasakupan pagdating sa solid waste management at maging sa iba't ibang inisyatiba ukol sa pangangalaga sa kalikasan. Dahil sa parehong binabaha at may mga catch basin sa kanilang mga lugar, naging isang mahalagang hakbang ang pagtutulungan ng mga residente dito sa paglilinis ng kapaligiran. Talagang ang Davao is, yun, ang term natin is disiplinado talaga, ay hindi ka sa basura. Kaya kailangan lang talagang ipatuloy yung programa about sa basura. Sa Davao City talaga is lahat ng mga barangays, 182 barangays dito sa Davao City, no? Lahat ng mga barangay is may nag-monitor ang mga taga-sentro. No, laging sa amin doon, palaging napupunta yung mga taga-sentro sa amin. Nag-monitor about sa basura. Sa kabila ng masigasig na pagsisikap ng mga residente ng Barangay Daliao at Lizada na mapanatiling malinis ang kanilang kapaligiran, hindi pa rin maiiwasan ang pagdagsa ng basura. Ayon sa kanila, madalas na ang mga basurang dumadating sa kanilang mga barangay, partikular na sa mga dalampasigan, ay mula sa ibang mga lugar. Actually, kahit sabihin ko na regular yung paglinis ko sa coastal line ko. Eh, sa totoo lang, hindi naman galing sa amin yung basura. That's why educating our people and the people of other barangay na talagang tutukan. Disiplina lang kasi yan. That's one way of helping our barangay. Strengthen our campaign campaign to clean our coastal. So thankful kayo po sa SLNI. Of course, with the leadership of Pastor Apollo Kibuloy for choosing our Barangay Daliao as one of the partners of your program sa linis ng coastal namin. Hindi ba pangalawang pinakamalinis na lungsod sa Timog Silangang Asya ang Davao? Bakit pa kailangan ng cleanup drive? Ang mga inisyatibong pangkalikasan na kagaya ng pinangungunahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy na kalinisan, tatag ng bayan nationwide coastal cleanups ay nagpapaalala na ang kalinisan ay hindi lamang isang layunin kundi isang patuloy na responsibilidad.
ginagawa natin ngayon, kung napapansin nyo, naghalo na yung mga plastic, empty bottles, wrappers sa mga biodegradable kagaya ng mga nyog, mga twigs, no? Branches ng mga punong kahoy, mga kahoy-kahoy. Actually, kailangan din natin linisan to lahat kasi pag high tide, inaanod to balik doon sa dagat. So we have to segregate, no? Hiwalay natin yung mga nabubulok sa hindi nabubulok. So lahat ng mga nyog, yung mga kahoy, twigs, dito natin itambak lahat sa ibabaw, no? Then yung mga plastic, yun yung isisilid natin sa mga sako po natin. So importante kasi nito, mga kababayan, yung pag magdating ng high tide, hindi po babalik doon sa dagat. Kita nyo yung mga mangingisda natin, yun, nandun. So ito yung isa sa mga kabuhayan nila, yung pangingisda dito. Yung mga plastic, pag naanod doon, kinakain ng mga marine life natin, mga isda natin. So namamatay, napupulyot yung karagatan po natin. So malaking bagay ito, mahabang ito, 2 kilometers po ito, mula doon hanggang dito, mga kababayan. Ito po yung linisan natin, no? Hundreds and hundreds of volunteers. Kasama po yung mga men in uniform po natin nakikita sa likuran po. Yun yung mga men in uniform po natin na nakiisa sa nationwide cleanup drive every Saturday po yan. Kalinisan, tatag ng bayan. Ang pagkilala sa Davao City ay sumasalamin sa disiplina ng mga Davaoenyo. Ngunit ang pagpapanatili ng ganitong estado ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na aksyon at pakikiisa ng komunidad. Ang Davaoenyo Manggod bilang tao, as what he said, mag-start yan nga sa balay ang pagiging limpyada. So, gi-implement nato sa atong syudad. Ang pagiging limpyada, maugay nabutang ta sa second cleanest city. Kay kung dili nato buhaton ni, it will return back to us, to our pamilya. Kaya dapat maging limpyado ta kay makuan maguna siya, mo reflect po na siya sa ubang tao na we can gather more tourists to us. Sa pananaw ko po, nakamit ng Davao City ang pangalawang cleanest city ng whole Asia. Kasi lahat po ng taga Davao is cooperative at saka nagtutulungan po talaga at walang iwanan sa kung ano man ang mga plataforma na inilalatag ng ating gobyerno. Ito po, nagpapasalamat tayo mga kababayan na dahil sa advokasya ni Pastor Kibuloy, eto po kadami. Tingnan nyo mga kabayan, itong sako-sako mga nakulimbat nating mga basura mga kabayan na kung saan ito po ay inanod ng alon kasi ilan po itong dito sa May Disada to rin na maswerte sila kasi dito po nagkaroon ng paglilinis o clean up drive itong advokasya ni Pastor na kung saan talagang yung mga basura dito ay lalo na paghabagat talagang dumarami po yung basura dito mga kabayan. Patuloy pa rin ang ating paglilinis dahil kung hindi naman magiging one of the cleanest city ang Davao City kung walang mga volunteers na kagaya nito na maglilinis, no? Na ito ay naging kaugalian na ng mga taga Davao, hindi lang taga Davao kundi lahat ng volunteers dito ay nasa sistema na nila ang paglilinis ng ating kapaligiran. Dito po sa ganitong gawain, ganitong klaseng aktibidad na inisyatiba ng ating Pastor Paul Kibuloy, napakasaya ko kasi bibihira lamang po na mayroong tao na hindi po elected official ang gumagawa ng ganito. Pero si Pastor, hindi pa man po yung elected official, nagagawa niya na ito sa mga piling lugar. Pero pag siya, kaawaan ng Diyos na mapaupo, maluklok sa Senado, maaaring mas lumawak pa ang ganitong klaseng aktibidad niya. Napakaraming mga volunteers dito mga kapatid, hindi lamang mga kingdom citizens, pati mga nasa local government. So, ang lawak ng kapaligiran dito. Salamat, Pastor, sa pagtuturo niyo po sa bawat isa sa amin upang makatulong po sa ating kalikasan. Praise the Father.
Maraming salamat dito sa privilege na kami bilang as volunteer makatulong sa paglinis ng kalikasan. Binabalik natin ang kalinisan dahil ito hindi naman para sa atin, to para sa ating mga anak. Paglaki nila, malinis ang kanilang kapaligiran. Maraming salamat, Pastor, for this initiative. Ay, galing kami doon sa may tarpaulin, tapos lumakad kami papunta dito. Kinukuha namin yung mga plastic. Ang dami hanggang napunta kami doon. Nakailang balikan na rin kami kuha ng mga plastic. Thank you, Pastor! Isa sa mga nagbibigay tagumpay na ito ay ang mga inisyatibo at kampanyang gaya nito na hindi lamang nakatuon sa kalinisan ng kapaligiran, kundi pati na rin sa pagtataguyod ng pagkakaisa, disiplina at pagmamahal sa kalikasan ng bawat Pilipino sa pangunguna ng isang proud Davaoenyo na si Pastor Apollo, si Kibuloy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Precious Alvarez, SMNI News.